Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito ang ating pag-aaralan ay pinamagatan kong pagtawag. Makikita sa awit chapter 130. Ang awit pong ito ay tinatawag na Songs of Ascents or awit ng pag-ahon. Karaniwang inaawit itong ng mga Israelita habang umaakyat patungong Jerusalem upang sumamba sa templo. Ito rin ay tinatawag na penitential psalm or awit ng pagsisisi dahil pinapakita nito ang puso ng isang nagsisisi, umaasa sa Diyos at naghihintay ng kanyang pagliligtas. So makikita po natin sa ating point number 1 sa unang dalawang talata, verse 1 and 2, ang sigaw mula sa kalaliman. Ang sabi ng talata, mula sa kalaliman o Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pinakinggan. Mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking karangian. So, makikita po natin ang salitang kalaliman ay hindi lamang physical na problema, kundi maaring matinding pagsubok, mabigat na kasalanan, kalungkutan, pagkakasala sa Diyos. O pakiramdam minsan, di ba? Parang malayo ang Diyos sa atin. So sabi niya, mula sa kalaliman o Panginoon, ako sa iyo'y dumading. You see, kalimitan po tayong lumalapit sa Panginoon kapag nasa matinding kalaliman tayo ng ating estado ng buhay. And we pray to God and expecting na ang Panginoon ay pakikinggan tayo ayon dun sa verse 2 na rin po. So, and then he jump up in verse 3 and 4 na ang sabi, makikita natin yung pagkakilala niya sa kanyang sariling kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 3, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang magkakataga? Ngunit sa iyo may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Makikita po natin doon na ng kanyang pag-amin sa kanyang pagkakasala. Pag-amin niya bilang tao na mahina, bilang tao na kailangan ng Panginoon. Kaya sabi niya, parang salamat na lang Panginoon sapagkat ikaw ang nagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kita po natin yung kalaliman ng pangangailangan niya. And yet nakita rin po niya yung kanyang kasamaan. Sabi nga, kung ililista mo Lord ng kasalanan ko, parang walang makakatayo sa iyo, walang makakalapit sa iyo. Pero salamat na lang. Laging may kapatawaran ng Panginoon sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Amen. And we will jump up sa next verses po natin, verse 5 and 6, which is, makikita po natin doon yung ang paghihintay ng may pananampalataya. Sabi ng talata, ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa sa kanyang salita, ako'y umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay ng umaga. Napakaganda po ng kanyang sinabi, anak ko. Hindi po persahan ang nais niyang mangyari. Ngunit dumadaan siya sa proseso ng paghihintay, which is many of us sometimes naiinip tayo sa paghihintay sa kasagutan sa ating mga kahilingan sa Panginoon. Ngunit makikita natin ang taong ito, wala sa kanya yung maghintay siya sa Panginoon sapagkat umaasa siya na ang Panginoon ay sasagot sa tamang panahon, oras sa kanyang mga dalangin. Ang tanging inhintay po niya ay yung kasagutan ng Diyos at umaasa siya na ang Panginoon ay sasagot sa kanya na naghihintay sa kanyang kasagutan. And we all know, God always answer in perfect time. Kaya kung may mga panalangin po tayong hindi pa nasasagot, matuto po tayong maghintay katulad ng sumulat ng salmong ito. And then in verse 7 and 8, O Israel, umasa ka sa Panginoon, sabi niya, sapagkat sa Panginoon may tapat na pagmamahal, sa kanya may saganang katubusan. Ang Israel ay tutubos niya mula sa lahat niyang pagkakasala. You see, yung kanyang kasagutan sa panalangin na isang testimony din po sa kanyang buhay. Kaya nga, inikayat niya yung bansang Israel na umasa ka din. Kung paano sumagot ang Panginoon sa akin, parang sinasabi niya gano'n, sasagot din siya sa iyo. Kaya sabi niya, ikaw ay kanyang ililigtas, ikaw ay kanyang tutubusin. So this word, nagbibigay po ng idea
that his prayer has been answered, and now is encouraging other to do the same. Kaya nga po, wala na pong pinakamagandang gift na ibinigay ng Diyos sa atin kung hindi yung tumawag tayo sa Kanya, aminin, habang tumatawag tayo sa kalaliman ng daing po natin, aminin po natin na hindi natin kaya, tayo makasalanan at kailangan natin Kanyang kapatawaran. And then matuto po tayong maghintay. And it will become a powerful testimony that we can say to other that prayer really works. God bless you po. Tayo patuloy na tumawag sa Kanya. Pagtawag.